Usapan. Wow, grabe mga kababayan. Etong nakuha kong mga picture na ito. Ang tindi ni ni Pastor mga kababayan. 'Di ba? Sana wag tayo ma-plug dito pero hindi ko alam Kaya nga na po nagtatanong ako. Etong si Pastor Apollo Kibuloy, dahil nga po sa balita kahapon nitong si General Torre ay napapaligiran daw po ng mga minor de edad, ng mga bubot. Diba? Hindi, nagtinatanong ko, Pastor, pido ka ba? My God, Ha? I hate trucks. Grabe, ganda ni Stephanie. Parang may narinig ako, teenager pa lang daw, itong si Stephanie dati, 'di ba? Hawak na siya ni Pastor. Parang ganito din sa mga bata na to na nasa likuran, mga kababayan. Pero yung mga nakita naman daw, 13 to 15 years old. Nako, ano ba kayang ginagawa ni Pastor dito? Inaalagaan niya para sooner ay kanyang harbisin? Diba? Well, pakinggan natin mga kababayan yung pangyayari kahapon. Kasi bakit si Pastor, sila nag-aalaga ng mga bata na ganito? Diba? Tapos ikinukulong pa doon sa kanilang underground. Kasama ang ilang miyembro ng media, pumasok sa KOJC compound ang abogado ng Kingdom Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion. Ipapakita sana niya ang muli pag-ukay ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Foundation para hanapin ang nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy. Ang lalim na ng kanilang hinukay, 8 meters na, nakakasira na ng structural stability ng aming JMC building. Hindi na ito tama. Ang dala nila, arrest warrant lang. Pero humarang agad ang mga pulis at hindi rin pinayagang makapasok ang media. May pinakitang Shoutout po Sir Edward Porlahe, Rick PC, Emmanuel Lardizabal at kay Ma'am Cora Vidal. Kayo ba naniniwala na talagang meron talagang hinukay mga kababayan ang PNP sa loob ng KOJC? Kasi eto sabi ni Torion, may nagpadala daw sa kanya dahil meron daw siyang source sa loob, siguro mga pulis. Hindi ko alam. Pero sinasabi naman ni Torre na patunayan ni Torion na meron silang hinuhukay. So parang medyo nagdadalawang isip ako, no? Sino kaya paniniwalaan ko? Pero sa kabilang banda, sinasabi naman ni Torre na kahit anong mangyari sa loob ng KOJC ay paninindigan niya ang lahat ng mga pangyayari doon. Aakuin niya. So para sa akin, doon pa lang nakita ko na, sige, magsisinungaling ako, sabihin ko walang butas. Pero pagdating ng panahon, aakuin ko. Yun ang isang ugali ng pagiging isang good leader para sa akin, mga kababayan. Larawan ng abogado ng malaking hukay na ginawa mo ng mga pulis sa... Diba, Axel? Mga pulis din ang source nila. Ako naniniwala na ito, kaya ngayon, alam mo ang hamon ni Torre, sabi niya ganon, kung patunayan mo yan, Atty. Torion, ilabas mo rin ngayon kung sino yung source mo. Di ba? Kasi pag inilabas yung source, masusunog. Hindi, masusunog kasi yung disguise niya, na siya ay kunwari pulis, kung pulis man yun, tapos biglang ilalabas nila, di sunog na yung cover niya. Di ba? Basement ng JMC mula umano sa kanyang mga source. Hamon ng hepe ng Davao Police Regional Office kay Torion, patunayan ang kanyang sinasabi. Ilabas nila yung nagbigay ng photo at pakita niya rin alam niya ang batas paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng sworn statement. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. Let him prove that. Grabe talaga si Torre, no? Matindi talaga si Torre, mga kababayan. Diretsahan ka magsalita Kaya kong gawin sa Photoshop yan. Ako, ayoko muna magkomento kung totoo ba na merong butas o wala. Pero ang gusto ko sa sinabi ni Torre, ano man ang mangyari dito sa loob, aakuin ko. Diba? Yun ang lalaki. Hindi kagaya ni Baste, sasampal. Hindi naman pumupunta, ayaw magpakita. Diba?
Sinubukan ng grupo ni Atty. Torion ang dalawa pang posibleng daan papuntang basement ng JMC building. Isa sa sinusubukang pasukin ng grupo ni Atty. Israelito Torion ay itong main cathedral ng KOJC dito sa kanilang compound. Pero maging dito ay sila ay hinarang ng mga pulis. Nais patunayan o nais malaman ng abogado ng KOJC kung may paghukay din na ginagawa dito ang mga pulis. At sinasabing itong main cathedral ay isa sa ginagamit niya yung advanced command post ng PNP. Pero hinarang sila ng mga Teka. Natawa ako sa sinabi ni Axel Roses. Sabi niya, si Turon ay number 1 sinungaling. Si Turon ay dapat lagyan ng butas. Shoutout po. Sino tong yun ang galing ng Japan, mga kababayan? Hindi ko mabasa. Sorry, hindi ko mabasa yung pangalan. INC, kapag naghukay, magkakaroon ng tambak na lupa. Nasaan yun? Hindi po natin alam kasi wala namang sinasabi si General Torre. Pero kung mayroon man yan, walang problema. Kasi sinabi ko naman sa inyo kahapon, pwedeng maghukay, pwedeng unli hukay. Kasi sabi doon sa batas, mga kababayan, maliwanag na nakalagay doon, they can break into building, into any premises. Diba? Pwede nilang butasin yan. Kung alam nila at naniniwala sila na yung tao ay nagtatago sa lugar na yan at dahil nga itong mga tao na to ay balakid, humaharang, ayaw sabihin kung saan yung pintuan ng langit. Diba? Pintuan pala ng impyerno. Ay maaring pasukin ito, maaring wasakin, bagbagin, diba? Ni Torre, yung mga premises dyan, yung mga establishmento. Para mahagilap. pulis. Pinasok naman ng mga pulis nitong Lunes ng hapon ang gusali ng Bible School sa KOJC compound. Matapos makatanggap ng impormasyong naroon ang mismong kwarto ni Kibuloy. Positive. Teka. Sabi ni Franco Pabular, siguro yan ay info galing sa nakitang eroplano ng US. Mga kababayan, hindi niyo ba napanood yung tungkol sa eroplano helicopter na yon? Nako, helicopter po yon ng Armed Forces of the Philippines. Iyon ay hindi talaga eroplano ng Amerikano. Si Dada lang masyado kabado, masyadong matatakutin. Nakakita lang ng dalawang hélice na helicopter daw ng Amerikano. Paano niya nakita yun? Nakita nyo nga sa video, parang langgam lang eh. Diba? Parang langgam lang, tapos nakita niya, eroplano daw ng Amerikano. Bangag ba siya? Parang bangag yun eh. Ano ng kwarto? Wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda. Base sa kanyang mga gamit na nandun, ay kwarto na Legit daw may butas. Itanong kay Bato. isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Kibuloy na napaliligiran ng iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman. Base naman sa mga nakita nating mga gamit. Sabi ni Torre, naantala ng halos kalahating oras ang kanilang pagpasok dahil hinaras umano sila ng ilang taga-KOJC. Sa 60 babaeng pulis, 10 lamang ang nakapasok. Sa isang bahagi ng gusali, nadiskubre ang iba pang kwarto ng mga babae. Naroon ang 10 hanggang 15 minor de edad umanong babae na walang mga kasamang magulang. Grabe yan, mga ka-GP. Kung ang mga batang ito, hindi ko alam kung ano magiging problema nila dyan, ano? Kung itong mga batang ito ay minor de edad at wala talagang mga magulang, wala tayong kumbaga sa batas, nagaantay ako ng kasagutan, ano ba ang pwedeng ikaso sa pagtatago ng mga bata na to na wala naman doon yung mga magulang? 'Di ba? Kasi hindi naman ito institusyon. Hindi naman ito bahay ampunan. Bakit kailangan nilang magtago doon ng mga bata, mga kababayan? Ano yon? Palalakihin? Diba? Okay lang. Hindi ko talaga alam eh. Kasi yung proseso pagdating sa ganyan, kapag kayo ay kumupkop ng bata, dapat ito ay may mga papel. Pero pag walang papel na yan, naku Kibuloy, ano bang gusto mong gawin sa mga bata na yan? Pagsilbihan ka? Ibang usapan na po kasi yun pag yung mga batang ito
ay ginagamit para pagsilbihan ang isang tao o kaya naman ay gagamitin itong mga batang ito for their vested interest, 'di ba? Baka mamaya itong mga batang ito palalakihin lang, pagugulangin lang ng konti, tapos ang gagawin na ay pipitasin na. Kagaya po ng ginawa kay Stephanie. Hanggang ngayon, magulang na pero kasama pa rin. 'Di ba? Yes po, pasok 'yun sa child abuse. Mga kababayan, at syempre yung child abuse, hindi lang isang nature niyan eh. Maraming pwedeng pagkuhanan niyan, hindi lang sa sex abuse, 'di ba? Hindi lang basta marami 'yan. Basta ito ay hindi kagustuhan ng mga bata at pinilit mo, pasok na yon sa child abuse. Ano to sir, possible biktima ng human trafficking? Posible, but it will be for the Sabi ni Torion, tanim ng mga PNP yung mga bata. Alam nga naman, saan natin, tingnan nyo, kung totoong sinabi ni Torion yon, ako ang unang magmumura sa kanya. Napakabobo niya. Paano ipapasok yung mga bata dyan? May mga scanner sila. Tapos pinapasok, dapat nakuhanan na ng video yon. Kung pinasok yung mga bata. Ano yan? Sabihin nila, hindi, nilagay yan dun sa mga maleta. Tanga. Diba? Paano naman ilalagay yung mga bata dun sa maleta? Hindi pinapakita sa scanner eh. Nandyan yung mga bata. Langya. Kasi kung totoong tanim ebidensya, tanim mga bata yan, ibinalita na sana sa daming nakatutok dyan na mga kamera ng SMNI, kamera ng mga vloggers, kamera ng mga SOCMED, ng mga tawag dito, mainstream media. Napaka-imposible na hindi makita na may pinapasok na mga bata. Ano yan, pinapasok doon sa kuweba? Hindi pa nga nila mahanap-hanap yung pintuan. it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. Opo, malalaman na yon kay Alice Go kung sino nagpatakas. Kailangan lang kasi mag-corroborate yon kay Alice Go at yung kay Sheila. May mga bata talaga doon kasi part yun ng ating ministry po ng KOJC. Meron nga silang Children's Joy Foundation that they actually cater to orphans. Pero duda kami, baka meron na naman silang plinant dito na mga bata. Putak! Tama nga kayo. Napakabobo talaga nito ni Torion, mga kababayan. Tama nga kayo nang sinabi. Tinanim daw yung mga bata. Kagago. Sabi niya may mga orphan daw doon. Diba? Pero, duda daw siya, baka mamaya ay tinanim yung mga bata. Attorney Torion. 24/7, yung mga mata ninyo, nandyan. 24/7, yung mga camera ng mga DD sheet, mga SMNI, ay nakatutok. Paano nila ipapasok yung mga bata? Ilalagay sa kahon? Ilalagay sa maleta? Yung mga ipinapasok na hindi dumadaan sa scanner? Bobo. Naturingan na attorney to, parang si Harry Roque, pulpul mga kababayan. Attorney pulpul. Dapat tawag sa'yo. Nako, pampaghana nga muna. Minit ang ulo ko sa'yo eh. Oh, Roque. Ang mga bakla gusto na bigong lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga bakla gusto na bigong lumilipad. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. Hindi, simple lang yon, mga ka-JP. Huli na kasi sila. Kaya ngayon, para sila ay umiwas na naman doon sa mga katanungan, sabihin na lang tanim bata. Hindi ko talaga lubos maisip, mga abogado. Kaya nawawalan ka na ng buhok. Sa susunod, mawawalan ka na ng matanghamag ka. 'Di ba? Biruin niyo mga kababayan.
Sino ang magtatanim ng bata? At ang bata maingay yan. Pagpasok pa lang yan, makikita mo na yan. Paglapag pa lang ng mga pulis, alam nyo na nakabantay kayo dyan na nakabantay 24/7 yung mga sasakyan, bantay na bantay nyo. Paano may papasok yung mga bata dyan? Mga bata maiingay yan. Ano ilalagay sa maleta? 'Di ba? Parang timong. Sabi ni Axel, Toron is the biggest liar. Correct. Ma'am Semi Celeste, pabubo ng pabubo mga abogado ng mga didilis at pakyunista. Sobra. Hindi ko malaman mga Eto, ulitin ko lang ha. Nabisit ako dito eh. Ayan o. Oh. Meron nga silang Children's Joy Foundation that they actually cater to orphans. Pero duda Children's Day Foundation. Tama? Oh, isa pa. cater to orphans. Pero foundation that they part yun ng ating ministry po ng KOJC. Meron nga silang Children's Joy Foundation that they Children's Joy Foundation that they cater. actually cater to orphans. Pero Orphans. duda kami, baka meron na naman silang plinant dito na mga bata na hindi nga stay dito. Samantala, Duda kami na meron silang implinant na bata na hindi nga dito naka-stay. Hayop! Toryon, saan nila maipapasok yun? Tama yung sinasabi rito kanina ng follower eh. Ano yun? Nag-teleport? Joshua Gawili shoutout. Saan kaya yun mga kababayan? Ano yun? Nag-magic sila? O eto magic. Nandyan na yung mga bata. Yung mga batang nakita Toryon, pahayag ni General Torre, kayo pa nga yung nagpipigil. Tingnan nyo ito, logic. Kung yun ay mga, tawag dito, kung yun ay mga plant, let's say, pagbigyan na natin sila. Kunwari, naniniwala tayo sa kanila. Kunwari lang ha, hindi totoo yun. Kunwari naniniwala tayo sa kanila na planted yung mga bata. Ngayon, nung ini-interview yung mga bata, nakatalakbong. Tapos, ayaw magpa-interview. Bakit ayaw magpa-interview? Sabi ni Torion, bawal interviewin yung mga bata kasi natutulog. Di doon palang huli ka na, Torion. 'Di ba? Kasi bakit mo pipigilan yung mga bata magpa-interview? Kung ito ay planted. Kung ito ay planted, malamang sa malamang, mga kababayan, walang makakapigil dyan para interviewin yung mga bata. Ikaw pa nga nagsabi, huwag niyong interviewin yan, natutulog yung mga bata. So, ibig sabihin, yung mga bata galing dun sa loob. Diba? Hindi yun ang galing sa mga pulis, tanga. Dapat dito madisbar to mga to no? Ewan ko ba sa mga abogado dito sa Pilipinas, pera-pera lang talaga. Mariam Ke, good morning. Dapat magdala ng DSWD dyan at imbestigahan. Correct. Diba? Antonio Angeles, Idol GP, kaklase po ba ni Pusit si Torion sa law school? Parang. Hindi naman siguro. Hindi sila naman siguro magka-edad, mga ka-GP. Emmanuel Lardizabal, sasabog ulo nyo dyan sa kakaintindi. Level ng utak, 0.1 lang. Sabi ni Danilo, ano yan, smart padala. Correct. No, digital na rin yung pagpapadala ng mga bata, no? O sige, isisend ko yan sa'yo. Kunwari yung bata, pag send na ganyan, no? Sige, ano mo lang, tawag doon, in-cash mo na. Ay, hindi, tawag dito. Tawag dito. Di ba in cash, tapos ano yung isa, anong tawag doon, mga kababayan, pag ilalabas mo na yung pera. Di ba? Tapos lalabas doon sa lalabas lang doon sa telepono, sa cellphone. Ganun ba yun, Torion? Digital, smart padala. Hayop talaga. Alercena, si Toron kapag naubusan ng isasagot, gagawa na lang ng panibagong kwento. True. Di ba? Oh. Teacher ni Pusit si Toron. Baka nga. 'Di ba?
Marilu Montisuso. Hindi naman Montisoso yan ha. Kawawang Torion, kahit ano na lang iniisip. Tama sir, pera-pera lang talaga. Good morning Iris Casino. Josephine Estrella, good morning. Si Attorney Chris Vlog. Torion, ano ba? Bobo ka talaga. Ano ba pinagsasabi mo? Tama ang kasabihan na attorney kang big liar. Di ba? Katunog kay Sara ang utak ni Toron. Ayun, cash out. Cash out. Parang halimbawa yung mga pulis. O sige, diyan kayo sa labas ha. Dito kami sa loob. Oh, mag-encash kayo ng bata. Encash. Kunwari nga smart padala eh. O, encash yung bata, pinasok sa cellphone. O tapos, ano mo dyan, cash out mo ha. Paglabas mga kababayan, nandun na. Yung mga bata. Hayop na Torion yun. Hindi ko talaga alam ano yung ginawa, Majin Bu. Yung mga bata, pinisit-pisit. Ginanon, tapos hawak-hawak lang sa kamay. Tapos nung pagpasok doon sa loob, ay nakagad, magic. Lumaki yung bata. Ganun ba yon mga kababayan? O kaya nilagay sa capsule. O diyan ka muna ha. Lagay muna kita ka sa capsule. Tapos pagdating sa loob, binasag yung capsule, lumabas yung bata. Tama ka, Papa Rich. Alam mo, iniisip ko dyan, baka mamaya pag nahuli itong si Pastor, sasabihin, ay wala, hindi yan si Pastor. Hindi yan si Pastor. AI lang yan. Di ba? Sabi ni Manuel Pedroso Jr. Good morning, Go Philippines. Sabi ng isang member, huwag kayong pumasok, natutulog ang mga bata. True, di ba? Sinabi huwag kayong pumasok, natutulog yung mga bata. So ibig sabihin nasa loob yun. Oh. Nung ini-interview nga sabi pa ni Torion, wag niyong pa-interview natutulog yung mga... Nagtataka lang din ako, bakit natutulog yung mga bata? Isipin nyo ha, pumasok yung mga pulis. Ito yung napakinggan ko doon. Pagpasok ng mga pulis, natutulog daw yung mga bata daw. Pero alas 5 na ng hapon. Hindi madaling araw ha. Alas 5 ng hapon. Mag-aalas 6 na ata. Tulog pa yung mga bata. Parang hindi naman natatulog na ng mga bata yun. Alas 5. Ewan ko sa inyo ha. Kasi ako, nung bata pa ako, mamin matanda na no? Natutulog ako. Pagdating ng alauna, gising ako mga alas 3. Pero pag alas 5 tulog ka pa, gigisingin ka na ng magulang mo niyan. Sabihin sa'yo, oy gumising ka na, wala ka nang maitutulog mamaya. Di ba? Oh. Sabi ni Susan Panit, pwede ba yung magtanim ng bata? Utak ni Torion na sakop na ni Kibuloy. Nag-magic na. Karen Kai, GP ano na naman, walang shout out. 517 here Dubai. Ay nako. Si Karen Kai nagtatampo. Ayan naka-live chat na nga ako, hindi na ako naka-top chat. Kasi pag naka-top chat, yung mga lagi lang nagchat-chat dito, yun lang yung nakikita palagi. 'Di ba? Shoutout sa inyo Karen Kai. Renmo Vlog, baka napuyat, napagod sobra. Pwede, baka inararo. Kasi 15 years old. Nako, mga kababayan, kung 15 years old, mga dalaga na yun. Diba? Anyway, mga kababayan, good morning po sa ating lahat. At syempre, magkita-kita po tayo mamayang umaga o mamayang alas 10 ng hearing ng Quadcom. Yan po ang pinakamahalagang balita na ibinibigay ko po sa inyo ngayon, okay? So mag-ingat po tayo palagi at syempre huwag tayong makalimot na magdasal sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po doon sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo. Nako, buti na lang dito sa amin. Nagtataka nga kami ni Mrs. Sabi ko, sa dami ng binabaha, alam natin ang lugar natin ay laging binabaha. Konting ulan, binabaha. Oo, mga kababayan, bumaha pero hindi pumasok dito sa loob. Pero nakita nyo yung mga ibang lugar na hindi naman binabaha dati, biglang binaha. Hindi sa pinapatawa ko to ha.
Pero ang nakakapagtaka, sabi na nga lang ng mga nagbibiroan dito, sabi ni Mrs., paano? Nakarinig ng ayuda. Wala pang baha. Nagpuntahan na yung mga tao dun sa covered court, nagpalista na ng mga pangalan. Kumbaga sabi ko, baka naman natakot sa ayuda. Kasi si ayuda, natakot na lagi daw meron dito sa atin. Wala pang baha. Nagpapaayuda na kaagad. Pero biro lang yon. Pero nakakapagtaka na hindi binaha yung dito sa looban namin. Sa labas binabaha. Pero pag ganyan kasi na taas na yung tubig sa Marikina River, mga kababayan, babahain na rin dito. Pero nagtataka kami, ilang araw na akong hindi, kumbaga aligaga dahil talaga binabantayan ko kaya nga hindi ako masyado nakakapag-vlog eh. Dapat bumabaha na rito sa loob. Pero wala po. Pero sa ibang lugar, yung mga lugar na hindi binabaha dati, grabe po ang tubig sa kanila. Alam mo no, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na sabi ko, Lord, salamat at hindi nyo kami tinapunan ngayon ng maraming tubig. Pero sorry na rin sa mga kababayan natin na nasa ibang lugar sapagkat sila naman ngayon ang nakaranas ng hindi maganda, ng hagupit ng bagyo. 'Di ba? Grabe. Nida Sanga, watching from Vancouver, Canada. Emmanuel Lardizabal, Wilfredo Cagata, at Ate Chris Vlog. Mads, thank you so much sa inyong lahat mga kababayan. See ya po later. Bye.